marami ako nababasang ganito. Sobrang strong mo po, ma'am. In Jesus' name, gagaling po agad si Sir Mike. God bless. Thank you so much po sa mga taong laging nakasuporta, laging nanonood ng mga videos namin. Actually, yung pagiging strong, guys, talagang kung may pagdadaanan kang ganyan katindi, no? Kailangan mo talaga maging strong. Story time tayo. Sige. Time na na-stroke si Mike, ikaka-stroke lang niya. Tawa ko yan at masakit talaga. Para sa akin yung nangyari sa kanya. Kahit naman hanggang ngayon, naaalala ko pa rin yung kalagayan niya. Na hindi kagaya ng dati, na okay siya, nakakalakad, nakakatakbo. Nasasabing gusto niya sabihin, nakakapagsalita na maayos. Ang dami nagbago, syempre, di ba? Marami talagang nagbago. Kung iyak ako, naiyak araw-araw. Kung lagi kong iisipin, lagi kong problemahin yung sitwasyon na hindi ko naman kontrolado. Sikat lang na may kontrol na nun, hindi ako. Yun ang naisip ko at kailangan kong palakasin ang loob ko para sa pamilya ko. Kailangan kong maging strong, kailangan kong lakasan yung loob ko para sa pamilya ko. Una-una, nagdasal talaga ako na, Lord, tulungan mo ako kasi mabigat. Baga, hindi ganun kadali na tanggapin yung nangyari. Kahit yung anak ko noon, iyak na nung una na hindi nakikita niya ganyan ang daddy niya. Sabi niya, Mami, bakit si daddy? Bakit daw galing na siyang hospital? Bakit daw ganun pa rin? Bakit daw hindi pa rin nakakalakad? Di pa nakapagsalita? Nung kagagaling lang ni Mike sa hospital, sabi ko na, kailangan pa magpagaling ni daddy. Ang nangyari kasi parang nagtulungan kami ng anak ko. Naghilaan ba kami? Parang ganun. Kasi anak ko, mature ng anak ko eh. Pag nakikita niya malungkot ako, papasayin niya ako, kakausapin niya ako, para matanda talaga siya. Kahit grade 1 pa lang yan, malawak na yung pag-iisip niya. Alam niya yung sitwasyon namin. Pagka nakita niya malungkot ako, Mami, are you okay? Titimpla niya na ako ng gatas, kukuha niya akong tubig, kukuha niya akong tissue, kasi alam niya paiyak na ako nun. Maraming nangyari na talagang mahirap tanggapin, pero dahil sa pagmamahal ko sa family ko, at yung family kasi namin talagang close talaga kami. Siniya ako, si Mike, kahit yung aso namin. Kaya nagtulungan kami na napasayahin bawat isa. Kaya nakita kong malungkot si Nia, papasayahin ko rin siya. Ganun ang ginawa namin. At pag lumalabas ako, nag-grocery o kami kailangang bilhin sa bahay, lagi kong bit-bit si Nia. Kasi parang nababawasan yung lungkot ko. Kasi makwento si Nia eh. Pagkakasama mo yan, kwento talaga, magsasalita. Masayahin bata. Pagkasama ko siya, umagaan, pakaramdam ko. Unti-unti kahit pa paano, nabawasan, no? Mas lumakas yung loob ko. Kasi sabi ko sa sarili ko, kailangan kong maging malakas para sa family ko, para sa anak ko din. Kasi ganyan na ang daddy niya. Magmumukmuk pa ba ako? Malulungkot ako, iyak ako. Paano anak ko, diba? Kaya ginawa ko talaga, nagsumikap ako. Nilibang ko yung sarili ko, trabaho. Nagtitinda-tinda din ako. Tinuturuan ko ang anak ko. Kahit pa paano ay gumaan yung pakaramdam ko. Lakad ko si Mike. Ayan, tinuturuan ko si Nia sa school. Pati si Mike, tinuturuan ko na rin kasi marami siya mga nakalimutang lesson. Nagbablog ako. Nililibang ko yung sarili ko para hindi ako iyak na iyak. Kasi kung hindi ko tutulungan sarili ko, sino pa tutulong sa akin, di ba? Kailangan unahin muna natin tulungan yung sarili natin. Tapos magdasal tayo. Kasi kung tayo mismo hindi natin kayang tulungan sarili natin, hindi natin kakayanin. Ang unang tutulong sa'yo ay yung sarili mo. Ganun yun. Kailangan maging strong ka talaga. Bukod sa family ko, yan, nalilibang ako sa school. Ang babait ng mga kasama ko. Ang kaan-kaan kasama. As in, wala kang magiging problema sa kanila kasi okay na okay yung samahan. At pati yung anak ko, mahal na mahal din nila. Kaya mas gumagaan talaga. Kasi syempre may problem na sa bahay. Tapos pagdating sa school, gusto mo maging masaya ka naman, di ba? Kahit pa paano. At yun, masaya naman ako ngayon. Kahit sa school, dito sa bahay, yun. Kaya magaan lahat. And nagpapasalamat talaga ako sa mga taong mababait sa amin na laging papakita ng kabutihan sa amin, sa family namin. Mga kasama ko sa school at dito sa Facebook, kahit di namin kilala, ay talagang laging nanonood ng video, nag-message, nagpapalakas ng loob namin. Thank you so much sa inyo lahat. Lagi lang tayo mag-pray, guys. Lagi lang tayo mag-pray at gawin ang lahat na makakaya natin sa araw-araw. Thank you, everyone. God bless.